Okay, magandang gabi sa lahat ng nasa virtual worship at sa lahat ng mga nakaantabay sa ating YouTube channel, Ladder to Heaven. And salamat nga ang matag usa, every one of us andam sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So dapat sana si Tata ang magwali. Gana siya, next time na lang daw siya magwali, kay palabon na lang daw niya sa kuha. Asa si Tata? Sige. Palabon lang niya mo sa kuha. Okay, pag-uusapan natin ang pinaka-importanting bagay na dapat nating matutunan ng ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya, sinasabi ng Biblia, ay may hagdanan. May hagdanan po ang pananampalataya. Kaya basahin natin sa Romans chapter 1. Bukas yung ating mga Biblia. Paklat natin ang ating Biblia sa Romans chapter 1 verse 17. Basahin ko sa Tagalog at saka sa Bisaya. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Bisaya po ating basahin. Kay gipadayag sa mayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, o kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Yun pong sinasabi ng Biblia, from faith to faith, from glory to glory. Let us pray. Father God, I pray. Salamat po sa pagkakataong ito na aming pag-aralan, pag-uusapan ang iyong mga salita, sapagkat sinasabi mo po sa pahayag 1:3, mapalad yaong bumabasa at ang nakikinig, at yaong mga tumalima sa mga nakasulat po sa pahayag, sapagkat malapit na pong maganap ang lahat na nasusulat. And Father God, I thank you, Lord, for giving us the divine wisdom and understanding so that we will learn something na kung paano namin yung aming pananampalataya ay palaguin, upang ang pananampalataya namin ay magiging ganap, magiging kumplito sa iyong paningin, Panginoong Diyos. Sapagkat hindi po lahat ng mga nanampalataya ay ang kanilang pananampalataya ay buhay. Sapagkat ang bawat po isa sa amin ay dapat makasiguro ng aming pananampalataya, our faith are living, our faith are alive, that it can produce miracles. I declared your wisdom and understanding to everyone who have subscribed us, who have, Lord God, joined us in virtual worship, and who have followed us in this channel. I declare your grace and your blessing be upon them, Lord God, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat po magsabi sa declaration ito as JB's pray, Lord Jesus, bless me indeed, and enlarge my property, enlarge my business, Lord Jesus, enlarge my ministry. and enlarge my property. Bakit kailangan natin i-deklara? Sapagkat yaong mga may pananampalataya ay nagdideklara. Amen? Those who have faith can declare. Amen. Those who have faith, yung mga may pananampalataya lamang, yung nakapagdeklara, sapagkat yung mga may pananampalataya, yung nakakita sa mga hindi nakikita ng ating mga mata. Yung mga may pananampalataya lamang na buhay ay yung mga nagdideklara ng mga bagay-bagay na hindi naintindihan ng mga ordinaryong taong walang pananampalataya sa Panginoon. So ayon po sa ating binabasa, may hagdanan po yung pananampalataya mula simula hanggang wakas, from faith to faith, from the beginning to an end. So ibig sabihin, mayroon pong stages of maturity yung
yung faith. Kaya sinasabi po ng Biblia na dapat po nating maintindihan yung pananampalataya. Hindi lahat na may pananampalataya ay nakakaintindi kung ano na ang kalagayan ng kanilang pananampalataya. Kung ito ba'y buhay o ito ba'y walang buhay. Yung ibig sabihin ng non-living faith at saka living faith. Non-living faith, yung pananampalataya po na katulad ng plastic. Katulad ng isang bulaklak, yung plastic po na bulaklak ay hindi dinidiligan. Yung plastic po na bulaklak ay hindi po nalalanta pagka pinipitas, pero wala ding buhay. Kaya lang kumukupas. Yung walang buhay na pananampalataya po ay hindi po nagpuproduce ng pagbabago sa ating mga buhay. Only the living faith can produce growth, progress, and fruits. Only the living faith can produce growth at saka yung fruits, progress. Only the living faith can produce miracles. Only the living faith can change us. Pagka wala po tayong buhay na pananampalataya, di po tayo nababago. Sapagkat ang may pananampalataya ay talagang magbabago. Naintindihan? Ang buhay na pananampalataya ay may ebidensya. Katulad ng isang manikin, mabuhay na tao. I would like to give this example. Mayroon pong isang manikin, napakaganda, pero hindi mo naman makausap. Di mo naman mapagkwentuhan. Di mo naman masabihan ng mga problema mo. Kung may kaibigan ka ngayong manikin, tapos kakausapin yung manikin, so, sa palagay mo ba, the manikin can comfort you when you have problems. The mannequin can help you when you have struggles. And the mannequin, ang mannequin pa ay tutulong sa iyo pag nagbuhat ka ng mabibigat. I am asking sa iyo sa virtual. Wala kang gulo yung mannequin pagka yung kasama mo mannequin. Pero lahat ng mga pwede mong gawin ay hindi mo pwedeng iasa sa kanya. You cannot command the mannequin na magluto ka, ito gawin mo, sapagkat wala po siyang buhay. Bagamat yung isang taong buhay, kahit na bata pa siya, pero may pagkakataon na siya magiging lumalaki na, tatanda na, and you can rely those person na magiging kabahagi mo, magiging katuwang mo sa mga bagay-bagay na haharapin mo, sa mga pagsubok, magiging kaagapay mo siya sa mga pagsubok na darating sa buhay. And that is how faith differentiate from the living faith and the non-living faith. So, yung non-living faith po ay wala pong growth, wala pong stages. But yung living faith po ay may growth at saka may stages. Naintindihan? Nandyan pa ba kayo? Amen. Ha? Mga anak ng Diyos. Sige, sabihin niya, ako ay anak ng Diyos. Ay, anak ng Ang aking buhay ang aking ay para kay Kristo lamang. Para kay Kristo lamang. Si Kristo ay para sa akin. Kristo ay para sa Kristo Walang ay puwang para ang sa diablo sa akin. akin. Walang puwang diablo sa akin. I am blessed. Everybody say, I am blessed. I am blessed. I am anointed. I am highly favored, healthy and strong. I will be healthy and strong. Okay, praise the Lord. Ano kayo? Healthy and strong. Okay. Healthy and strong. Ayun, para hindi kayo matutulog ha. Huwag kayo matulog. Kasi pagka tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, marami pong tao ay wala pong interest. Pero pagka po may mga vlog po na mga walang kabuluhan, ano naman wala kang matutunan, wala kang mapupulot na aral, ay marami pong tumatangkilik, marami pong nakikinig. Kaya I encourage those who are watching us in YouTube that ikaw po ay isang mananampalataya, you can take notes what are the topics na pinag-uusapan natin dito.
kasama po ng mga kapatiran natin na nanonood po at umaattend ng ating virtual worship. Ako po muli si Pastor John Palermo at ito ko po nangangaral sa salita ng Panginoon at ako po'y lingkod ng Diyos at senior pastor ng Ladder to Heaven, Glorious Church of the Holy Spirit Ministries. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ano pala yung steps o hagdanan ng ating pananampalataya? Sapagkat po nasusulat po ni Pablo upang maintindihan po natin bakit niya sinasabi na mula sa simula hanggang wakas. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. From faith to faith. From glory to glory. Gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan. Sapagkat po, kayo ba'y diyan sa virtual ay mayroon kayong notes para po isulat nyo po lahat. Yung saka yung sa may nanonood sa atin sa YouTube, kuha din po kayo ng notes at saka yung ballpen at saka yung Bible para po masundan nyo po ako. Kay step 1, ang una pong steps at saka yung unang ang-ang ng pananampalataya po ay yung steps of listening and hearing the word. Listening and hearing the word. Yan po ang unang hagdanan ng pananampalataya. Kaya sinasabi po ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang mensahe po ay nanggaling kay Kristo. So ibig sabihin, when you heard the word, nagkakaroon ka po ng pananampalataya sa Panginoon pag ang mensahe ng Panginoon ay yung napakinggan. So diyan po nag-umpisa yung pananampalataya ng tao sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi po niya na mapalad yaong nakikinig. Mapalad yaong nagbabasa. So when you listen, when you read, when you heard the words of God, so somebody's preaching you, at nagkakaroon ka po ng pananampalataya. Kaya po sa atin sa Pilipinas, no, kahit nga po hindi tayo nakakakita ng aswang, so balit naniniwala po tayong may aswang sapagkat yun pong sabi-sabi ng mga matatanda at nauuna sa atin na may aswang. Pero kung pagtanungin natin sila, ano bang itsura ng aswang, wala pong mapapakitang hitsura ng aswang. Kapulo lang po guni-guni. Kaya mayroon naman talagang aswang. Marami pong nangangaswang. Di ba? Yung ulam, inaaswang. Yeah. yung mga gamit mo po, sasabihin mo, sinong nag-aswang? Sinong kumuha? Okay? Aswang is wakwak sa Bisaya. Sa English, unsa may tawag anang English sa aswang, sa wakwak? Webs. Ha? Mangkukulam man yung wits, mangkukulam. Diba? Kulang ba yun? Oh. So, wakwak sa Bisaya, aswang sa Tagalog, wik-wik sa English. Wik-wik. Kaya, biro lang yun ha. So, nakikinig tayo, naniniwala tayo, pero wala namang katuturan. Dito po sa salita ng Diyos, ay ito po'y totoo. Kasi ang may pahayag po nito ang Panginoon at ipinahayag po sa mga apostoles. Kaya sinasabi po ng Hebreo chapter 11 verse 1, yung faith is believing the things na hindi mo nakikita, hoping na ito po'y darating sa iyo. Kaya yung una pong stages of faith is listening and hearing. Kaya kailangan po na talagang ibahagi ang salita ng Panginoon upang lahat po ng tao ay makapakinig at magkakaroon po ng pananampalataya. So lahat po ng mga nanampalataya ay nandyan po nagmumula. Diyan po ang kasimulaan ng ating pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Number 2, pangalawa po, yung changes of character. The stage of changes of character. Kasi yung pananampalataya po, pagka wala pong pagbabago sa buhay mo, sapagkat ang pananampalataya na nanggagaling kay Kristo
ay hindi po pwedeng hindi magbabago yung buhay mo. Sapagkat nagkakaroon ka ngayon ng information, sapagkat listening and reading gives you informations. Ang nagkakaroon ka ngayon ng kaunawaan na dapat pagka ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, ay dapat yung parang pang-uugali mo ay nabago. Kaya nakasulat po sa James chapter 2 verse 14 to 17, nakasulat po, James chapter 2 verse 14 at 17. Basahin po natin, ha. James sa ano po, sa New Testament po, ang tawag po ng James ay Jacobo. Okay. Santiago at saka sa Jacobo, James. Okay. James chapter 2 verse 14. Basahin ko, ha. Nandyan pa ba kayo? Amen. James chapter 2 verse 14. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng katusan at kalayaan. Ay 14. Talon tayo sa 14. Anong kapanginabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya ngunit walang mga gawa na kapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan? 15. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay may hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, masiyaon kayo't payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anumang mapapakinabang dito. Ano bang makikinabang dito? Unsabay kabuluhan, unsabay mahimo, unsabay resulta. Pagka sinasabi mo, ikaw may pananampalataya, ngunit ayaw mo namang tumulong. Ito may pinapakita na yung pananampalataya ay may kaakibat na mabuting gawa. At ang mabuting gawa ay nanggagaling po sa mabuting gawain. Linawin ko lang po, hindi po nakapagliligtas yung mabuting gawa na hindi po nagsimula sa pananampalataya. We are saved by grace, and the grace of God, His mercy, His loving kindness, His wisdom, urges us and teaches us to do the will of God, to do good to others, to love others, and even to our enemies. Na pagka ikaw po'y may pananampalataya sa Panginoon, ngunit wala pong pagbabago, wala kay kausaban sa imong kinaiya o batasan, wala pong kabuluhan ang iyong pananampalataya. Kaya yung the second stages of faith, itong una, yung hearing the word of the Lord. At saka yung pangalawa, yun naman po ang changes of your character. Di po pwedeng di ka magbabago, sapagkat ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin kung papaano po tayo magiging mabuti. Kaya ulitin ko po, sinasabi ko po, na ang kaligtasan po ay makamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi po sa mabuting gawa. Kung ang iyong kabutihan po ay outside to the words of God, outside po sa pananampalataya natin sa Panginoon, ay para lang pong basahan yan, yung nakasulat sa Isaias. Yung mabuti natin gawa, that is self-righteousness, ay katulad na po ng basahan. Subalit, yung ating mabuting gawa dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, ay hindi po yan futile sa harapan ng Panginoon. Ito po'y nagbibigay po sa atin ng kaligtasan. Kaya sinasabi ni Santiago, papaanong ang isang mananampalataya ay hindi kayang tumulong sa nangangailangan na kapatiran niya? Kung mayroon pong nangangailangan at saka ikaw po'y may pananampalataya, ay di ko po mag-atubili. Kaya po sinasabi ng Panginoon na pagka ang isang tao na dati po siya ay sakim,
at saka makasarili. Nang siya po ay nagkakaroon na ng pananampalataya sa Panginoon, nababago na po yung kanyang pag-uugali at ang kanya pong ugali na sakim ay hindi na po nagiging sakim, bagamat siya po ay nagiging mapagbigay at matulungin. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. Yan po ang stages of faith na ikadawang ang ng pananampalataya, yung pagbabago ng ating pagkatao at pag-uugali. Amen. Kaya sinasabi po ng Revelation, yung ating pag-uugali po, yung ating good works, according to the faith of the Lord Jesus Christ, may good works po tayo. Ang sabi po ng Panginoon sa Revelations, usahin natin, sa Revelation chapter, ito po ang ating 19 verse 8. Sa Revelation chapter verse 8, ang ato pong maayong binuhatan ay ang ating damit espiritual. Hindi po pwedeng wala kang damit na espiritual. Naintindihan? Nakasabot ang ato ang maayong binuhatan mo na atong sanina nga lino. Buti pasabot kadtong tanan nga lagad sa Ginoo na ipagtuo sa Ginoo, di kinahanglan siya nga mausab. Kailangan po niyang magbago. Kailangan po yung ugali niya po ay nagiging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Yan po ang second stages. Marami pong mga nanampalataya po na kilala ang Panginoon, subalit napakabangis naman ng kanilang pag-uugali na kahit nga po aso ay hindi kakainin. Mapagpangutya, judgmental po. Marami pong Christian na judgmental. Marami pong Christian. Alam nyo, mga kapatid, yung bisyo po, yung sigarilyo, at saka yung alak, yan po ay madali pong tanggalin sa katawan ng tao, sa buhay ng tao. Yung pagsusugal, kaya pong tanggalin. Madali lang po. Pagka sinabi po ng doktor na nagkakasakit ka na, iwasan mo yung sigarilyo, saka iwasan mo yung mga bisyo mo, ay hindi iwasan po ng tao. Iniiwan po yung bisyo. Subalit yaong pong napakasamang ugali po, na kahit nga po sa kamatayan na yung tao, ay pilit pa rin pinanghahawakan. Kaya yung sinasabi ng iba, kung anong aking nakagisnan, ito'y aking pag-uugali, bakit ko babaguhin? Akin ito. At talaga namang hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang ugali ng tao hindi po tatanggapin sa harapan sa kaharian ng Diyos. Ang tatanggapin po ng Diyos ang kanyang pag-uugali na nasa atin. Kaya po sinasabi, yung isang tao pong mananampalataya ay may fruit of the Spirit po dapat sa kanyang sa kanyang buhay. Kaya nga po sinasabi ko kanina, may pinost ako sa aking Facebook na gift of tongues is the gift of the Spirit. Okay. But controlling your tongue is another thing. That is the fruit of the Spirit. Yung self-control. Kaya kung minsan, tayo nagagalit na, napipikon, at nakapagsalita po tayo ng mga masasakit, meron po tayo nakikitang may mga kapansanan po sa kanilang katawan, at yaon po natin silang kinakansya, binubuli. At saka yung mga tao pong alam natin na dapat nating tulungan, sapagkat po tayo ay nagiging palalo at sasabihin na ganito ganire. Hindi po sa Panginoon ang ugaling yan. Kaya po'y madamot at saka ikaw, yun pong madinumtanon, hatred, bitterness, yun pong mga pag-uugaling di ka nais-nais sa harapan ng Panginoon. At marami pong ganyan na mga mananampalataya po. Kaya sinasabi ng Mateo 7:21, di lahat ng mga nagsasabi na ako Panginoon, Panginoon ay makapasok po sa kaharian ng Diyos. Hindi po lahat. Ibig sabihin, kasi hindi po lahat ay lumalago sa pananampalataya. Yung una pong stages is hearing the Word of God, listening the Word of God, reading the Word of God, accepting the Lord Jesus Christ. Number 2, yun po sa pagbabago. Kasama po sa pananampalataya. Ikalawang ang po, yung pagbabago. Amen. Nasundan niyo ako. And I hope those who are watching us in YouTube, you have followed me. Napaba mo diha? Number 3, number 3 na stages po. Okay? Number 3, kinig kayo. Step 3 ng pananampalataya, involvement in ministry. Involvement in ministry. Ang tunay po na may pananampalatayang buhay ay hindi po siya palaging nakaupo at spectators. Siya po ay sumasali sa gawain. Maaring yung ministry po ay
magdasig o manghinlo o magsuporta. Kaya po ang ating gawain sa virtual po ay tayo po ay nagkakaroon ng offering kahit nasa virtual po tayo, at yung offering nyo ay we will be collected through GCash, ipapadala nyo po sapagkat meron po tayong channel, meron po tayong wifi na binabayaran, at saka yun meron po tayong gawain. Anybody na pinagpala po ng ating gawain ay sila naman po ay nagbibigay, at ang yung mga handog ay ginagamit natin sa pagdevelop ng ating mga gawain. Hindi po napupunta yan kay Pastor John personally, but ito po ay itutulong natin sa mga tao na itutulong po natin. Kaya mayroon pong mga gift na ibinigay ang Panginoon sa atin upang tayo po ay magme-ministeryo. Mayroon pong ministeryo sa prayer, sa singing, sa preaching, lahat po, sa encouragement. Mayroon pong ministry. Hindi po pwedeng yung mga Kristiyano po, mananampalataya, ay nakaupo lang palati. They're sitting on the corners, hindi po sila nakikinig, pero hindi po nag-i-involve sa ministry. Ito pong pangatlong stages po, na ang isang tao po nagbabago, mayroon pong pagbabago sa kanyang buhay. Hindi ka po makakaiwas sa ministeryo, sapagkat mayroon ka pong isang kapatid na hindi po nagsisimba, ay sinasabihan mo, bakit ka hindi nagsisimba? Ini-encourage mo siya. Kusang loob yan po, lalabas sa iyo, na tanungin mo siya, bakit di ka nagsisimba? Can I pray for you? That is the ministry of encouragement. Kaya may 3 pong uri ng ministry. Sulat ninyo, 3 uri ng ministry. Number 1, ministry to the Lord. Ministry to the Lord. Ano po yung ministry to the Lord? Yung ministry to the Lord po is yung ating worship sa Panginoon, yung ating devotion sa Panginoon, yung ating pong pagpupurit, pagsamba sa Kanya. Yan po ang pinakauna, ministry to the Lord. Pagsamba, panalangin natin, purihin natin ang ating Panginoon. That is how we practice our daily devotions. Every night, every dawn, tayo po'y sumasamba sa Kanya, tayo po'y nagpupuri sa Kanya. That is ministry to the Lord. Lahat po dapat may ministry to the Lord. Ito pong pangalawa, ministry to one another. Ministry to one another. Meron po tayong katungkulan sa ating mga kapatiran to one another. Sa ating may bahay, sa ating mga anak, we have ministry them. Hindi po pwedeng si pastor ng bahala sa asawa ko, sa mga anak ko, silang mangaral. Tayo po ang mga ngaral, tayo po'y nag-aaral sa salita ng Panginoon. Ini-encourage po natin ang ating pamilya, sapagkat yung ministry to the Lord at saka yung ministry po to one another is trabaho po nating lahat. Sapagkat ang sinumang may pananampalataya po, ayun po ang dapat mong matutunan, na ikaw po sa level 1, nagkakaroon ka na po ng paniniwala sa Panginoon sa pamagitan ng pakikinig, at nang dahil sa salita ng Panginoon po, natutunan mong yung pag-uugali mong dati, yung old nature natin, ay di na natin i-operate. Nagkakaroon tayo ng changes of character, nagiging Christ-like character tayo, mapagpakumbaba, mapagmahal, matulungin, di na madamot, mapagbigay, at saka mapagpatawad. Then, pangatlo, yung ministering. Kasi yung ministry po, ay lalabas yan po sa ating puso. When God called the disciples, di naman lahat sila nagiging apostoles. God tell them the truth, the word of the Lord, the word of God, then they with Jesus Christ. At sila po ay nabago, kaya sinasabi po ni Jesus Christ na, let your light shine before men. Paano ba magiging mapahayag ang kadakilaan ng Diyos sa isang mananampalataya po ang sama-sama ng pag-uugali? Hindi po mag-glorify ang ating Panginoon. Naintindihan? Then, ito pong ministry to yung ministry involving in the ministry. Yun po ang pangatlo. Kayo ngayon, alam na natin, tayo po nagbago na, alam na natin yung obligasyon natin sa Panginoon. Mayroon po tayong obligasyon sa Panginoon, that is the ministry to the Lord. Mayroon po tayong obligasyon sa ating mga kapatiran, sa ating may bahay, sa asawa natin, sa lalaki, sa kasamang babae, at saka sa ating mga anak, at sa mga kasamahan po natin, sa ating iglesia, sa ating simbahan, sa ating ministry. Mayroon po tayong mga
dapat gawin na tayo po'y magtutulong-tulungan. Kung sino man po nangangailangan at tayo po'y marami, ay ati pong bigyan. Kung ano man po ang kanyang mga pinagdadaanan, ay naroon po tayo upang siya suportahan at siya po ay i-encourage upang di po mawala ng pananampalataya. Helping one another is the ministry of one another. Kaya po ang sinasabi ng Biblia, magtinabangay mo sa pagpasan sa inyong palasunon. Kaya nangyayari sa Book of Acts, yung mga pumayayaman ay ibininda po yung iba nilang ari-arian at ibinigay po doon sa mga apostoles, at ang mga apostoles naman po ay nagbabahagi ng mga pagpapala na kanilang natanggap doon sa mga nangangailangan at wala po nagugutom doon sa Jerusalem kahit na nga po yun ay famine. Bakit? Sapagkat nagtutulong-tulungan po yung mga kapatiran. That is ministry to one another. Naintindihan? Number 2 na ministry, number 3 na ministry. Anong tatlong uri ng ministry? Ministry to the Lord, ministry to one another, at saka po itong ministry to the world. Ino pong world, hindi po natin kakilala yan. Yung mga taong din natin kakilala, na mga kaibigan po natin na hindi naman sumasampalataya sa Panginoon, that is the part of the world. So we can reach them. Kailangan po nating sabihan sila, kailangan po nating balaan sila, at sabihan po na meron pong darating na paghuhukom, na kailangan po nilang baguhin ang kanilang buhay, magkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya nga po ang Ladder to Heaven ay may street preaching, may spiritual survey, may pagbabahagi po ng mga tracts na ginagawa po natin sa Ladder to Heaven. Meron po tayong mga babasahin na ating ipinamahagi, meron po tayong cell group, Bible studies, at ang ano pa man na po pwede nating ibahagi ang salita ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kailangan po natin ang ministry to the Word, to the Lord, to one another, and to the world. Yung naapo sa sanlibutan po ay kailangan po nating i-reach out. Mga kaibigan nyo, kailangan nyo pong i-reach out. Mga kakilala nyo, ka-office mate nyo, kailangan po nating i-reach out. Bakit po? Sapagkat sinasabi ng Panginoon na kung meron man sa inyo na mga kakilala at kaibigan o sa isang lugar nandiyan ka nakatira, anong dapat nating gawin? Ang sinasabi po ng Bible, na sisingilin sa iyo ang kaluluwa at ang dugo nila. Kung ang isang tao sinasabihan ng Panginoon na sila po'y ay magkakaroon ng condemnations, sila po'y mamamatay at paparusahan sa paghuhukom, di po natin inaabisuhan, di po natin pinagsasabihan na sila po'y nalaglag, sila po'y namatay, sila po'y na-impyerno, tayo po ang sisingilin kung wala po tayong ginawa. Kaya meron nga po tayong bago ngayon na contact po sa Butuan, Butuan City, Philippines. Meron po tayong bagong contact doon. By May siguro ay aming pupuntahan. Salamat sa Panginoon at medyo dumadami na po ang mga nandoon sa Butuan City. Salamat po sa Panginoon. Bakit po natin ginagawa? Sapagkat utos po ng Panginoon. Ang sinasabi niya po na humayo kayo at mangaral at gawing disipulo po yung mga tao. Disipulo ni Jesus Christ. Ang sinasabi po ng John chapter 15 verse 16, you must go and bear fruit, and your fruit should be remain. Dapat yung bunga natin po ay magiging tatagal hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga po, pinapaintindi ko sa inyo mga kapatid, na ang ating pong pananampalataya po dapat ay lumalago mula simula hanggang katapusan. Mula una hanggang dulo ng ating pananampalataya. Ito pong pang-apat, panghuli, the stage of sacrifice. Kung maintindihan po at saka kung mabasa po natin, yung pong mga apostolis na nauna sa atin, lahat po sila ay nagbuhis ng buhay. Nagsasacrifice po sila. Bakit? The last part po ng ating pananampalataya ay sacrifice. The ministry of Jesus Christ is sacrifice. The ministry of Jesus Christ is suffering. Meron po tayong mga pagsubok, mga panglutos na atubangon. And we must sacrifice. Ako po, sinasakripisyo ko po ang aking ambisyon at ang aking pong mga propesyon sapagkat ay yung aking buhay ay aking pong inaalay sa Panginoon. Kaya sinasabi sa Revelation chapter 14
verse 12 to 13, sinasabi po na mula ngayon mapalad yaong namamatay ng dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Revelation chapter 14 verse 12 to 13. At gayon din naman si Jesus Christ, nang siya po'y pumarito, nag-sacrifice po siya sa kanyang buhay. Ibinigay niyo ng Panginoon sa atin ang kanyang buhay. Upang sa gayon din naman, yung ating buhay din ay ating ibigay sa Panginoon. Nasundan niyo ba ako? Naintindihan niyo ba ako? Amen. Maliwanag po ang sinasabi ko. Maliwanag ba sa inyong paningin, sa inyong pandinig? Maaring hindi maliwanag siyang paningin, pero sa iyong pandinig ay dapat po maliwanag sapagkat po ay pakikinig ang pinaka-importante. Ha? Are you listening? Are you with me? Nandyan ba kayo? Kasama ko ba kayo? Amen. So, kailangan po na maintindihan natin, meron pong sakripisyo na ating gawin. Kaya nga yung galit na galit ka na, kailangan mong mag-sacrifice for the sake of Christ. Kasi pag gumaganti ka, ibig sabihin, hindi ka pa nagbabago. Mahirap po, pero mas mahirap sa impyerno. Mahirap po na sundin ang utos ng Panginoon. Mabuti sana kung pagkatanggap natin sa Panginoon, namatay na tayo. Sa first stage pa lang, ay namatay na tayo. Ang tanong dyan, wala namang gustong mamamatay kaagad. Sino ba sa inyo ang gustong mamatay kaagad pagkatanggap nyo ng Panginoon? Meron ba sa'yo? Taas ang kamay. Wala, diba? Kaya dapat tayo po ay po-proceed doon sa pangalawang ang-ang, pangatlong ang-ang, at saka sa pang-apat na ang-ang ng ating pananampalataya, which is the sacrifice. All of them, those formers, the unsent, nung nauna sa atin, yung mga propeta, yung mga apostles, lahat po sila ay nag-sacrifice. Si Stephen po, si Pablo, si Pedro, lahat po sila nag-sacrifice. Tanong ko sa inyo, are you willing to sacrifice also for the sake of Christ? Are we willing to sacrifice our happiness for the sake of Christ? Are we willing to sacrifice our finances for the sake of Christ? Yun pong manggawain na kailangan po tayong magtutulungan, at saka yung pera mo po ay kakaunti na lamang. Can you sacrifice a certain amount for God's kingdom? Can you satisfy? Can you sacrifice doon sa yung kakaunting oras para po ay manalangin at mag-ayuno? Ito pong pag-aayuno ay sacrifice din. Kaya yung pong mga nauna sa atin na nanampalataya, nag-sacrifice po sila. Naway naintindihan natin. We can recap, okay? Recap natin. Number 1, ano nga unang steps ng ating pananampalataya? Listening. Okay, listening. Number 2, Changes of Change character. character. changes of character. Number 3, Changes of character. involved in ministry. Number 3. Number 4, Ministry. Sacrifice. okay, sacrifice. Saan na kayo sa stage na yan? Saan kayo ngayon? Tatanungin ko kayo, saan kayo ngayon sa stages na yan? Kayo nakikinig sa akin sa YouTube. Maring tanungin nyo yung sarili, saan na kaya ako? Sa 1, sa 2, sa 3, sa 4. At sa akin pong palagay, marami po ang na-stick sa 1, saka 2, saka sa 3. Bakit po? Kasi marami pong nagmimiste, hindi naman po sila nagbabago ng pag-uugali. Daghan po mga nagministry na, song leader, Bible study teacher, pastors, madinumtanon lang gihapon. Oh. 'Di ba? Uy, magkinasuhay, magdimandahay sila. Ang ilahang giilugan kay kaguran. Yeah? Imagine kaguran regi ilugan mag-abot na sa barangay. Padala ta ka sa barangay, adto ta ka sa barangay. Unsa man, nganong gibuak nimo akong balde? Oh, di ba? So, nawa po'y naintindihan natin. Lahat pong stages na yan ay importante. Yung pakikinig, saka yung pagbabago, yung pagme-ministry, that is how faith package. Hindi ka po pwedeng magsabi, may pananampalataya ako. Nagbabago ka na ba? May pananampalataya ako. Nag-involve ka ba sa ministry? May pananampalataya ako. Handa ka na bang mag-sacrifice? Hallelujah. I hope
Yes. na naintindihan natin. Let us pray. Father God, I thank you, Lord, for the message tonight. Rada Sakarabashende. Lord God, kung saan man na stages ang bawat isa na nag-attend ng virtual worship at saka nakikinig sa amin sa YouTube. Ikaw po ang Panginoong Diyos na nakikita ang aming sitwasyon. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ay magpapaliwanag sa amin, enlighten us, so that we can discern kung ano na kami na stages at kung papaano namin gawin. Papaano namin mapagtagumpayan. How can we fight the old natures that we have? Sapagkat, Panginoon, di po namin kaya kung wala ka po sa aming buhay. I pray, Holy Spirit, I rebuke the spirit of worldliness. Yung pong spiritual bondage po from old nature, I rebuke it in Jesus' name. I declared, O God, wisdom and understanding to discern in Jesus' name. And I rebuke the spirit of stubbornness, spirit of pride, spirit of bitterness and hatred in the name of Jesus Christ. Get out upon the life of every believers, na kahit ano pong kanyang simbahan, kahit hindi po siya kasama sa ladder to heaven, I pray, Lord God, if they really believing in you, following you, Lord, subalit the struggle in their character, I pray, Lord God, touch them and help them, Lord, in Jesus' name. Lahat man, Panginoong Diyos, na may mga problema sa kanilang kalusugan, I declare your health, O God, be their health and your blood, be their blood, Lord God, in Jesus' name. I rebuke the spirit of sickness and disease in the name of Jesus Christ. Those who have problem, O God, in financial, I release the grace of blessing. I rebuke the spirit of crisis and poverty in the name of Jesus Christ. Rada Sakarabashande. I rebuke the spirit of setback in the name of Jesus Christ. Rada Yasikarabashanda Radahande. I rebuke the spirit of delay in the name of Jesus Christ. Rada Sakarabahanda Dayasi. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God, for touching them. Those who need promotions, I rebuke the spirit of delay. Release, O God, your blessing. Salamat po, Panginoon. At sa lahat po na sumusunod, sumusubaybay sa channel na ito, Panginoon. Lord God, I pray that you will bless them. Say amen when I declare this blessing to you, everyone, including watching us in YouTube, as I release this blessing. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and His face shine upon you. The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. At kung kayo po ay pinagpapala sa ating programa po, sa ating channel, Ladder to Heaven TV, ako po si Pastor John Palermo, ay inaanyahan ko po kayo na mag-subscribe at saka mag-share po para marami pa pong makapakinig. Kailangan po natin yung 1,500 na subscribers. At nawa po'y ikaw po'y na nakikinig ngayon, you can help this channel reach God, reach those people na kailangan po nilang makapakinig ng ating mga pagtuturo. Kindly share this channel to everyone and kindly subscribe po. In Jesus' name. Thank you po sa mga nasa YouTube na nakikinig at saka sa ating sa Facebook followers po natin. I declare your blessing be upon you in Jesus' name.